sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Mandatory registration ng mga SIM card, isa ng ganap na batas matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hataw Balita. Commission on Elections and Bank kinatigan ang desisyon ng COMELEC First Division noong Abril na kwalipikadong tumakbo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang presidente. Hataw Balita. Halos 7 pisong dagdag sa presyo ng diesel at mahigit 3 piso sa kerosene, epektibo na ngayong araw. Hataw Balita. Meralco, may bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Hataw Balita. At hepe ng PNP Custodial Center sa Camp Crame, inalis sa pwesto matapos ang nangyaring hostage taking kay former Senator Leila de Lima. Security protocol sa center babaguhin. Hataw Balita. Una sa mga humahataw na balita, isa ng ganap na batas ang panukalang mandatory registration ng mga SIM card matapos itong lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang maitutulong nito sa kampanya ng pamahalaan laban sa tech scam at mga krimen na gumagamit ng cellphone. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We will finally achieve what has long been overdue. An effective means of regulating the issuance of SIM cards to curb the spread of spam text messages and scams. We will soon be able to provide law enforcement agencies the tools needed to resolve crimes perpetrated with the use of these SIM cards, as well as providing a strong deterrence against the commission of wrongdoing. Sa ilalim ng Republic Act No. 11934 o Mandatory SIM Card Registration Act, inaatasan ang lahat ng public telecommunication entities o PTE o direct sellers na i-require ang SIM card user na magpresenta ng valid identification document para sa pagpaparehistro. Kung bigong mairehistro ng mga kasalukuyang SIM card user sa itinakdang panahon ng batas, otomatiko itong made-deactivate. Itatrato ang lahat ng makukuhang impormasyon sa SIM card registration na confidential malibang magbigay ng otorisasyon ang end user. Ang mga law enforcement agency ay nagsasagawa ng investigasyon sa isang krimen ay maaaring humiling sa korte upang ilabas ng telco firms ang detalye ng SIM card holder. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Uy, online ang SIM card registration batay na rin sa enrolled bill. Pakinggan po natin si DICT Secretary Ivan Jan Uy. So, parang yung when you register for GCash, when they ask you for passport or whatever. So that way, wala nang mga pila-pila pa sa offices ng Smart or Globe, tapos doon pa kayo mag-pila for. Mababalidate rin ng mga telecommunication company kung tunay ang mga isusumiteng identification document ng SIM card user. May kaukulang multa at maaaring makulong ang sinumang hindi susunod sa mga probisyon ng SIM Card Registration Act. Hataw Balita. Suportado naman ng telecommunications company ang pagkakasabatas sa SIM Card Registration Act. Welcome ito para sa Globe Telecom pero muling ipinananawagan ng full rollout ang National ID. Ang PLDT at wireless subsidiary nito na Smart Communications Incorporated pinuri ang mabilis na pagkakasabatas ng bill pero nananawagan ng mas mahabang oras para sa paghahanda sa SIM registration. Nagpahayag rin ng suporta ang Dito Telecommunity SIM Card Registration Act. Magiging epektibo ang bagong batas 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o sa dyaryo na may pambansang sirkulasyon. Aabangan rin ang ilalabas na implementing rules and regulations para sa pagpapatupad ng mandatory SIM card registration. Hataw Balita.
Kinatigan ng Commission on Elections and Bank ang desisyon ng COMELEC First Division noong Abril na kwalipikadong tumakbo si Bongbong Marcos Jr. bilang Pangulo. Ito'y matapos ibinasura ng NBank ang inihaing partial motion for reconsideration ng petitioners na kumukwestiyon sa desisyon ng First Division. Ayon kay COMELEC spokesperson Rex Laudianco, pinal na ang resolusyon ng NBank at kung nais itong iapila ng mga petitioner ay sa Korte Suprema na sila pumunta. Abril nang inihain ang partial motion for reconsideration na naglalayong idiskwalipika si PBBM dahil sa tax-related cases nito noong 1995 na ayon sa mga petitioner ay isang krimen na may kinalaman sa moral turpitude. Pero ayon sa NBank, walang bagong argumentong ipinresinta ang mga petitioners at kinatigan ng konklusyon ng First Division ng tax-related cases ni Marcos ay hindi crime of moral turpitude. Hataw Balita. Tatalakayin ng Commission on Election and Bank ang posibleng pagsususpinde sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2022 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ito'y habang hindi pa napagdidesisyonan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung aaprubahan nito ang pagpapaliban sa BSKE. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangan pag-usapan na ang posibleng pagsususpinde sa paghahain ng COC upang maiwasan ang kalituhan at problema sa pagitan ng mga nagnanais na tumakbo. Nauna nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na malaki ang tsansa na aprubahan ng Pangulo ang BSKE postponement. Oktubre 22 hanggang October 29 ang schedule ng BSKE COC filing maliban sa October 23 na papatak ng linggo. Hataw Balita. Pinag-aaralan pa ng Office of the Press Secretary o OPS kung papayagang makapag-cover sa Malacanang ang mga vlogger. Sa budget hearing sa Senado, natanong ni Senator JB Ejercito kung paano matitiyak na tatalima ang mga ito sa high standard, lalo na sa gitna ng pagkalat ng fake news sa social media. Ayon kay OPS Officer in Charge Cheloy Garafil, itong dahilan kung bakit masusi nilang pinag-aaralan ang vlogger accreditation. Kukonsulta rin anya sila sa iba't ibang sektor at maglalabas ng guidelines sa oras na maisapinal ang desisyon patungkol dito. Ngayon po, we will continue to conduct the study and evaluate kung pwede po silang ma-accredit po sa pagko-cover sa atin sa Malacanang. So ongoing pa po yung study po nito. Hataw Balita. Hoy, abiso po sa ating mga motorista, epektibo na po ngayong araw ang big time price hike sa mga produktong petrolyo. Simula kaninang alas 12:01 po ng madaling araw, unang nagdagdag ng 1 peso and 20 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina ang Caltex Philippines Incorporated. 6 pesos and 85 centavos naman ang itinaas sa presyo ng diesel, habang 3 pesos and 50 centavos sa bawat litro ng kerosina. Sunod na magpapataw ng kaparehong price hike sa kada litro ng gasolina, diesel at kerosene ang kumpanyang Shell, Petron, Sea Oil at Flying Bee mamayang alas 6 ng umaga. Ang Unioil, Total Philippines, Phoenix Petroleum, Petrogas, PTT Philippines at Jetty Petroleum naman ay magdadagdag din ng piso at 20 sentimos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, 6 na piso at 85 sentimos naman ang itataas sa presyo ng diesel. Magpapatupad din ng kaparehong price increase sa kada litro ng gasolina at diesel ang clean fuel simula mamayang alas 8:01 ng umaga. Ito ang unang pagkakataon na nagpataw ng dagdag presyo ang mga oil players sa kanilang mga produktong petrolyo ngayong bare months. Ang dagdag presyo sa produktong petrolyo ay bunsod ng pagbabawas ng oil production ng mga bansang kasapi ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Hataw Balita. Good news po sa ating mga kasangbahay na customer ng Manila Electric Company o Meralco. Magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Oktubre. 0.73 centavos per kilowatt hour ang mababawas sa magiging singil ng Meralco sa mga consumer.
para sa isang residential household na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours sa isang buwan, nasa 15 pesos ang mababawas sa bill ng kanilang kuryente. 22 pesos naman kapag 300 kilowatt-hours ang consumption, 29 pesos sa 400 kilowatt-hours at nasa 37 pesos kapag 500 kilowatt-hours. Ayon kay Joe Saldarriaga, spokesperson ng Meralco, ang bawas singil ay kasunod ng pagbaba ng feed-in tariff allowance ngayong Oktubre at pagbaba ng generation charge noong Setyembre. Pakinggan po natin si Meralco spokesperson Joe Saldarriaga. So far as the generation charge components are concerned, we have a slight reduction of 2 centavos per kilowatt hour in the last supply month, which impacted in October bills. Hataw Balita. Plano na ng Department of Transportation na maglunsad ng isang sistema ng pagbabayad ng pamasahe sa pampublikong sasakyan. Bukod sa beep cards, target ng kagawaran na maggamit ang mga bank cards, digital wallet, smartwatch at QR code sa pagbabayad ng mga commuter. Kasama na rito ang pagbabayad sa mga tren, bus at jeep. Ayon kay DOTR Undersecretary Timothy John Batan, target ng ahensya na makapaglagay ng mga near-field communication system sa mga pampublikong transportasyon o ang device na magagamit upang tanggapin ang bayad online sa pasahe bukod sa pisikal na pera. Pakinggan po natin si DOTR Undersecretary Timothy John Batan. So isa po ito doon sa mga bagay na ginagawa natin para po hindi tayo nakadepende sa isa pong teknolohiya na kung saan tulad nga po ng nararanasan natin ngayon, kapag nagkaroon po ng shortage ay nawawalan po tayo ng alternatibo. Aminado ang DOTR na nagkaroon ng shortage o kakulangan sa supply ng beep card sa bansa na siyang ginagamit ng ilang pasahero para sa pagbabayad ng pamasahe. Nauna nang tinawagan ng pansin ni Senator Grace Poe ang ahensya para tugunan ang kakulangan umano ng beep cards. Ayon kay Senator Poe, nasa 400,000 na mga stored value beep cards ang nakatakdang mag-expire. Paliwanag naman ng DOTR, humahanap na ang kanilang kontraktor ng mga alternatibong chips magagamit upang mahabol ang shortage ng beep card. Hataw Balita. Bago matapos ang 2022 ay sisimulan na ang pre-construction ng North-South Commuter Railway o NSCR project. Ayon kay Transportation Undersecretary Timothy Batan, magsisimula ito sa huling bahagi ng taon. Sa Pebrero naman ang susunod na taon magsisimula ang full-scale construction works. Kapag naging operational ang NSCR, magiging mas mababa na sa 2 oras ang biyahe mula Clark, Pampanga, papuntang Calamba, Laguna. Kaya nitong makapagpasakay ng 350,000 na pasahero sa unang taon ng operasyon nito at makapaglikha ng nasa 10,000 trabaho. Hataw Balita. Mismo ang Department of Agriculture ay natataasan na sa presyo ng pulang sibuyas sa merkado. Kaya't naglabas na ito ng Suggested Retail Price o SRP na magsisilbing gabay ng mga trader, retailer at mamimili sa Metro Manila. Base sa price monitoring ng ahensya, nasa 200 piso ang kada kilo nito. Pero sa kalkulasyon ng DA, nasa 170 pesos lamang dapat ito na kinapapalooban na ng puhunan at kasama na ang kita ng mga nagtitinda sa palengke. Abisuhan muna ang mga market master sa SRP at bukas ay mag-uumpisa na itong ipatupad. Magsasagawa ng monitoring ang DA at kung may makita na mataas pa rin ang presyo, ay pagpapaliwanagin ng mga ito. Sa ganitong paraan ay matutuntun din ang ahensya kung saang level nagkaroon ng pagtaas ng presyo. Pakinggan po natin si DA Spokesperson Assistant Secretary Christine Evangelista. Consistent po yung margins ng ating retailer. So nakita po natin, ang gumagalaw po ay yung presyo ng ating traders at biyahero. So by having an SRP, it will also help us correct other bottlenecks sa value chain po. Ayon sa DA, nabili ang mga sibuyas noong panahon ng anihan sa mga magsasaka ng nasa 27 pesos lamang kada kilo. Pero ikinukonsidera din ang gasto sa mga cold storage sa nakalipas na 5 buwan. Ayon sa kagawaran, sapat naman ang supply ng pulang sibuyas ngayon
at wala silang inilalabas na mga bagong import permit. Base naman sa Price Act, ang sinumang mapatutunayang nagmamanipula ng presyo ng mga pangunahing bilihin kung saan nabibili ang sibuyas at iba pang gulay ay maaring pagmultahin ng 5,000 hanggang 2 milyong piso o pagkakakulong ng 5 hanggang 15 taon. Hataw Balita. Personal na nagkausap si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at si former Senator Leila de Lima matapos ang nangyaring hostage taking sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame noong linggo. Ayon sa legal counsel ni de Lima na si Filibon Tacordon, tinawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos ang Pangulo nang bisitahin niya si de Lima kasunod ng insidente. Doon na nangyari ang pag-uusap sa pagitan ng Pangulo at ng former Senator. Ikinuwento umano ni de Lima kay PBBM ang nangyari sa kanya. Tinanong naman umano ng Pangulo kay de Lima kung ano ang nais nito. Pagkatapos nito ay inialok na ni Abalos kay de Lima na malipat sa ibang detention facility. Bagay na tinanggihan naman ni de Lima. Kalauna, nilinaw naman ni Tacordon na ang alok ni Abalos ay malipat lang ng detention cell si de Lima, mas malayo sa ibang detainees pero sa loob pa rin ng parehong custodial center. Nilinaw din ni Tacordon na walang pag-uusap tungkol sa pagbasura ng kaso laban kay de Lima. Hataw Balita. Inalis na sa pwesto ang hepe ng custodial center habang nagpapatuloy ang investigasyon sa naganap na hostage taking kay dating Senador Leila de Lima noong linggo. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na bahagi ng kanilang standard operating procedure ang pag-alis kay Lieutenant Colonel Patrick Ramiliano. Pakinggan po natin si PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Initially, of course, yung immediate commander, yung sa CSU, so tinanggal po muna natin siya. That's automatic for administrative investigation to determine yung culpability ng nung commander. Samantala, magsasagawa din ang PNP ng mga pagbabago sa pagpapatupad ng security protocol sa loob ng detention facility. Isa sa tinitignan nila ay ang paraan ng pagbibigay ng pagkain sa detainees. Pati ang ginagamit na kubyertos ng mga ito ay plano ng palitan upang hindi magamit bilang armas. Maging ang pagpapasok ng mga gamit ng mga dumadalaw ay masusi na ring sasailalim sa inspeksyon. Hataw Balita. Inirekomenda ng Commission on Higher Education na isama sa Reserve Officers Training Corps o ROTC curriculum ang life-saving techniques sakali mang ibalik ang programa. Ayon kay Chairperson Prospero de Vera III, mas maigi ang skills-based training sa ROTC sa halip na pagmamarcha o pagbibilad sa araw. Pakinggan po natin si Chairperson Prospero de Vera III. If I am going to be asked, I want an ROTC program that is very heavily skills-based. Not the usual, marching, people putting people under the sun, etc. Because that's not skills building. It has to be skills-based. Why can't we capacitate every Filipino, young Filipino goes to ROTC? To be able to learn how to swim and to save people, who don't know how to swim and, are going to drown. Basic life-saving skills. When somebody falls, you break an arm, etc. Dagdag pa ni De Vera, pwedeng humingi ng tulong ang mga paaralan sa mga organisasyon na nagtuturo ng basic life support. It's easy to do that. You work with the Philippine Red Cross. You work with a lot of civic groups to train them what to do during disasters, how to prepare for disasters, how to evacuate individuals, etc. Sa kabila nito, handa pa rin ang komisyon na sumunod sa direksyon ng mga mambabatas upang makabuo ng mas mabilis at epektibong paraan sa pagpapatupad ng mandatory ROTC. Hataw Balita. Sa iba pang balita, pinakamarami pa rin ang bilang ng mga matatandang namamatay dulot ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito yung kabilang sa edad na 60 taon pataas ayon sa Department of Health.
Ngunit dahil sa patuloy na pagdami ng mga nababakunahan kontra COVID-19, kabilang na ang mga nabibigyan ng booster dose, malaki na ang ibinaba ng bilang na ito. Ayon kay Dr. Alitea de Guzman, Direktor ng Epidemiology Bureau ng DOH, karamihan pa rin sa mga namamatay ay mga hindi bakunado. Pakinggan po natin si Dr. Alitea de Guzman. So itong mga datos na to, yung nagsasabi ng two things, kailangan magpabakuna tayo, no? Especially doon sa higit na matatanda kasi sila yung pinakamataas na tsansa na maging mortal. Ayon naman sa infectious disease expert na si Dr. Edsel Salbanya, ngayong taon ay tanging mga senior citizen na lang ang naitala na namatay sa kanyang mga pasyente, habang mga namamatay ay mga may edad 70 taon pataas na hindi nakakuha ng booster shot. Pakinggan naman natin si Dr. Edsel Salbana. Ang namamatay right now ay matatandang unvaccinated or unboosted. So if you're in that age range, please po magpa-boost na po kayo kasi ito po talaga yung nakikita nating namamatay. Maging ang bilang ng mga healthcare workers na nahahawa ng COVID-19 ay bumaba na rin sa datos ng DOH mula sa 511 cases sa HCWS noong Hulyo, naging 63 na lang itong ngayong Oktubre. Hindi naman nagbabago ang porsyento ng mga minor de edad na nahahawa ng COVID-19 sa kabuang bilang ng mga nahahawa ng sakit. Ngunit sa age group na ito ay mas marami pa rin sa mga lumalala ang sakit ay mga hindi fully vaccinated. Hataw Balita. Bumaba ang arawang kaso ng COVID-19 sa bansa ayon kay Dr. Alitea de Guzman, Direktor ng Department of Health Epidemiology Bureau. Ayon sa doktor, ang 2,048 na daily average COVID-19 cases mula October 3 hanggang 9 ay 10% mas mababa kumpara sa sinundang linggo. At base anya sa isang disease model, posibleng mas bumaba pa ito sa nasa 1,000 na lang sa katapusan ng Oktubre. Pero kung magpapabayaan niya ang publiko sa pagsunod sa COVID-19 protocols, posibleng pumalo sa 4,000 hanggang mahigit 8,000 ang daily average COVID-19 cases sa bansa. Pero hindi gaya ng kasagsagan ng Delta at Omicron, di na niya inaasahan na dadami pa ang bilang ng severe at critical cases. Basta't wala lang bagong COVID-19 variants na sisibol na maaaring makapagdulot ng malalang impeksyon na posibleng mauwi sa ospitalisasyon. Sa ikatlong magkakasunod na trading day, humina ang halaga ng piso kontra dolyar. Kahapon nagsara ang palitan sa 59 pesos per $1. Ito ang all-time low na halaga ng piso kontra dolyar na kapareha ng naitala noong October 3, 2022. Hataw Balita. Nangunang Pilipinas sa may highest disaster risk sa 193 mga bansa. Batay po ito sa World Risk Index na sumusukat sa disaster risk o nakaambang panganib sa mga bansa dahil sa natural events at epekto ng climate change. Nakakuha ang Pilipinas ng mataas na punto sa exposure, vulnerability, susceptibility, kakulangan ng coping at adaptive capacity sa harap ng mga sakuna. Sumunod sa Pilipinas na may highest disaster risk ang mga bansang India at Indonesia, Colombia at Mexico. Ayon sa Global Risk Index, 9 sa 15 mga bansa na may highest disaster risk ay kabilang sa 15 mga bansa na may pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Kinilala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang resulta ng report at sinabing patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan upang tugunan ang kahinaan ng Pilipinas sa harap ng mga sakuna. Pakinggan po natin si NDRRMC Spokesperson Assistant Secretary Rafi Alejandro. Our goal is to continuously improve the national government policies and programs para ma-address po yung mga vulnerabilities natin to natural hazard. So kami po, we are pursuing the institutionalization of disaster risk reduction management programs, hindi lang sa national kundi at across all levels sa local government, no, sa regional, provincial, municipal. Hataw Balita.
Tuloy-tuloy ang ginagawang pagkansela ng Bureau of Immigration sa bisa ng mahigit 48,000 Chinese workers ng mga pinasarang Pogo Company. Ayon kay Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Michael Clabano, mababa sa 2,000 bisa ang nakansela na ng Immigration Bureau. Inaasahang matatapos ang proseso nito sa buwan na ito. Pakinggan po natin si DOJ Assistant Secretary Michael Clabano. Within the month of October, sana ho na makansela na lahat ng visas nila, all 48,782, and then give them 60 days from the time that the visas are canceled to leave the country. Hataw Balita. Philippine National Police inaalam na ang dahilan ng pagkakaaksidente ni Marilao Mayor Ricky Silvestre. Alkalde nakaburol na habang driver at sekretary nito nasa ospital pa rin. Si Nestor Torres humahatawa. Hataw Balita. Nasawi sa aksidente si Marilao Mayor Ricky Silvestre matapos sumalpok sa isang poste ang sinasakyan nitong SUV linggo ng hapon. Sinubukan pa itong i-revive, subalit namatay rin ng 7:09 ng gabi sa kaparehong araw. Ayon kay Police Corporal Jude Michael Gonzales ng Public Safety Division Traffic Management Section ng Mabalacat PNP, nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng alkalde na si Rodel Alcantara habang binabagtas ito ang Prince Balagtas Avenue sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Hindi pa rin nila matukoy kung nakatulog ba ang driver ng alkalde sa pagmamaneho. Travel siya, sir, from east to west. Tapos, sir, inoccupy niya yung westbound direction. Pero bigla siyang kumabig, sir, pakaliwa. Sir, ginaya niya yung pwesto ng eastbound, sir. Wala pa akong idea doon sa nakatulog, sir, na driver. Pero yung gulong, sir, walang sira, sir, walang sumabog. Nasa critical condition pa rin ang driver ng alkalde na nasa Ace Hospital sa Malolos. Nagpapagaling naman sa St. Michael Hospital sa Marilao si Karen Bonifacio na sekretary ng alkalde na kasama rin sa sasakyan nang mangyari ang aksidente. Nakaburol na ngayon ang labi ni Mayor Silvestre sa kanyang bahay sa Barangay Patubig sa Marilao, Bulacan. Marami na rin ang nagpaabot ng pakikiramay. Kasama dito ang dalawang dating alkalde ng Marilao na sina Tito Santiago at Peping Guillermo at ilan sa mga natulungan nito sa kanyang panunungkulan. Nakita ko yung dedikasyon niya na talagang gusto niya na okay nga, inaamin naman niya. Talaga daw nagsikap siya. Kahit sa pag-aaral, kahit di raw siya nakapapos, sinikap niya na taguhin yung pamilya niya, pati sa Marilao. Talagang maasahan. Ang usapan namin, gagawa siya ng mabuti at na hindi niya hihiyain yung pag-uusap namin. Ay tinapad man hanggang sa huling sandali ngayon na siya ay hindi niya alam na mangyayari ito sa kanya. Pero sa kabila noon, maayos namang makapag-usap. Na-COVID po ako. Tapos bakit ako nagbiyak ang ulo ko. Basta mahal ko siya. Nung ako'y magkasakit, hindi niya ako pinabayaan. Para naman kay Marilao Vice Mayor Henry Lutao, masakit sa kanila ang biglang pagkamatay ng alkalde, lalo't marami itong nagagawang mabuti sa bayan ng Marilao. Siyempre napaka-hirap nung naging sitwasyon namin dahil this is very untimely. No? The demise of our mayor is very untimely, biglaan. So, hindi naman namin napag-usapan yung mga bagay na dapat pag-usapan hanggang sa dulo ng aming pagkulan. Yung mga bagay na pinag-usapan namin ay mga day-to-day activities namin. So ngayon, siyempre, hindi ganong kadali na lahat ng mga programa at proyekto na iniwan niya ay agaran namin matutugunan. Sa kabila ng pagdadalamhati, nagpaabot naman ng pasasalamat ang pamilya ng alkalde sa mga nakikiramay sa kanila. Samantala, tumanggi na muna na magbigay ng pahayag ang asawa ng alkalde na nagdiwang ng kanyang ika-62 taong karawan kahapon. Ang buo po naming pamilya ay taos-puso pong nagpapasalamat sa lahat po ng nagpapaabot ng pakikiramay
at pagmamahal. Kasi parang sa kanya yung 65 years talagang sa amin hindi pa namin nasusulit kasi medyo more on more on paglilingkod, paghahanap buhay. Pero yung 65 years na yun ay naging makabuluhan. Lahat ginawa niya hindi lang para po sa aming pamilya. Alam po namin kung gaano niya kamahal yung buong bayan namin. Sa ngayon nakahapmas ang watawat ng munisipyo ng Marilao at iba pang bayan sa Bulacan bilang simbolo ng pagluluksa sa nangyari sa alkalde. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita! Jeepney drivers at mga motorista sa Batangas dismayado sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Si Ari Silvestre, Humahataw. Hataw Balita! Mas madadagdagan na sana ang kita ni Tatay Adonis dahil inaprobahan na ng LTFRB ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Pero dahil sa ipatutupad na big-time oil price hike ngayong araw, partikular na sa diesel, dismayado siya dahil mapupunta lang din ang kanyang dagdag kita sa pangkarga. Kasi bumaba na siya, di ba? From 78, tapos bumaba na siya to 70. Sana expected namin, tuloy-tuloy ng pagbaba hindi naman ina-expect na tatas na ulit. So kailangan na lang tanggapin natin. Kailangan lang natin mag-adjust na lang tayo para wala na tayong magagawa Hirap na mga driver. Kaya kung may magagawa ang tulong ng gobyerno para sa tuluyang pagbaba ng ating petroleum products, sana gawin na, ipatupad na. Ito'y panibagong dagok na naman sa hanay namin ng transportasyon na kung saan bagamat napayagan nga na magdagdag ng pasahe pero yung kung patuloy na tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng petrolyo ay talagang wala ring saysayo ang pagbibigay sa amin ng karapatan na magdagdag ng pamasahe. Kaya payo ni Romeo Makailaw, presidente ng Jeepney Operators and Drivers Association, sa mga tsuper ay dumiskarte na lang para makatipid sa petrolyo at may mauwing kita sa pamilya. Well, actually kasi ang ginagawa namin, diskarte na lang Sa umaga dahil marami yung pwedeng maisakay. So, ratsada muna kami ng biyahe sa umaga. Then, pag nakapasok sa eskwela or trabaho yung mga magagawa natin, ang ginagawa namin, nakapila-pila na lang ang ginagawa namin. Ayon naman kay Limuel Nafiza, na isang motorista, hindi na lang siya lalabas kung wala namang mahalagang lakad upang makatipid. Huwag na umalis ng bahay. Sobrang mahal. Kung maaari ay hanggat hindi ginagamit sa sakyan sa bahay na lang kasi sobrang mahal talaga. Kung dati ay ang 300 ko ay hanggang Batangas na balikan 3 beses. Ngayon ang 300 ko parang isang papunta na lang tapos pabalik para pasaid na, para umiilaw na agad yung... Upang maibsan ang mga pasanin ng mga tsuper, ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA Region 4A, bibigyan ng ahensya ng ayuda ang mga apektadong tsuper. Ang isang solusyon po nitong ginagawa naman ay yung ayuda. Bibigyan natin ng asistensya yung mga driver ng public utility kasi sila yung apektado para hindi matapyasan yung kanilang kita. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, Humahataw! Hataw Balita! 4 na hot spring sa bayan ng Barlig sa Mountain Province, pinag-aaralan ng mga geologist kung posibleng maging source ng geothermal energy. Si Kyle Balad, Humahataw. Hataw Balita!
Nagsagawa ng geochemical survey ang research team ng Department of Energy's Geothermal Energy Management Division sa 4 na hot spring sites sa bayan ng Barlig Mountain Province. Binubuo ang nasabing team ng mga geologists, chemists at engineers. Ang mga hot springs na pinuntahan ng mga dalubhasa ay ang 2 sites ng Letalet Hot Springs kasama ang Mornang Hot Spring sa Barangay Linggoy, gayon din ang Alub Hot Spring sa Barangay Latang. Layunin ng isinagawang survey na alamin ang geothermal energy source potential ng mga nasabing hot springs. Ayon sa research team, sakaling lumabas sa resulta ng pag-aaral na maayos at stable ang heat source ng mga hot spring, bubuksan ng DOE sa mga developer at investor ang pagsasagawa ng preliminary studies rito alinsunod sa energy laws and policies. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kyle Balad, humahataw! Hataw Balita! Mahigit 100,000 pisong halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska sa Lebak, Sultan Kudarat. Si Marie Perejón, humahataw. Hataw Balita! Kumpiskado ang mahigit 106,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa magkahiwalay na bypass operation ng Sultan Kudarat PNP sa Barangay Tibuan at Barangay Pansod, Libak, Sultan Kudarat. Arestado ang 2 suspect na kinilalang si alias Daryl at Elias Binsar, parehong 25 anyos na pawang residente ng Barangay Tibuan, Libak. Ayon kay Police Brigadier General Gemelli Macaraig, na-recover mula kay Binsar ang bypass money na 1,500 pesos, isang box na naglalaman ng 17 rims ng 7 King cigarettes at 13 rims ng Fort Menthol cigarettes na nagkakahalaga ng 9,300 pesos. Nakuha naman kay alias Daryl ang 500 pisong bypass money, 76 na rim ng Fort Menthol cigarettes na tinatayang nagkakahalaga ng 97,000 pesos. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o the Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa General Santos City, Marie Perejón, humahataw! Hataw Balita! Tulong pangkabuhayan ipinagkaloob sa mahigit 100 masbatenyo. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita! 100 mahirap na masbatenyo ang nakatanggap ng livelihood kits mula sa Department of Trade and Industry. Ito ay sa ilalim ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa na programa ng DTI sa pakikipagtulungan ng LGU Masbate City. Naglalaman ang pangkabuhayan starter kit ng gas stove at mga kitchenwares, pagsimulang kabuhayan ng mga indigent na mga kababayan nating Masbateño sa Magallanes Gym sa siyudad ng Masbate. Sa bayan ng Mobo, 21 Mobuanos ang sumailalim sa hog fattening and breeding ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Barangay Mandali, Mobo, Masbate. Nagkalob ng tseke ang DSWD na mahigit 300,000 piso ang halaga mula sa livestock program ng DSWD at LGU Mobo. Bahagi ng Sustainable Livelihood Program ng pamahalaan para maiangat ang kabuhayan at mapaunlad sa darating na panahon, lalo na ang mga naapektuhan ng pagbaha sa Barangay Mandali kamakailan. Nagpapasalamat naman ang mga Mobuanos at lokal na pamahalaan ng Mobo sa tulong na kanilang natanggap sa gobyerno. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita! 20 individual, kabilang na ang 5 bata na lason sa pagkain ng lamang dagat na nagtataglay ng paralytic shellfish toxins o red tide sa Milagros, Masbate kagabi. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita! Isinugod sa Rural Health Unit o RHU ang 20 individual buso ng pagkakalaso sa pagkain ng laman dagat na may paralytic shellfish toxins o red tide sa bayan ng Milagros, Masbate. Sa unang batch, 8 agad ang dinala sa RHU upang mabigyan ng kaukulang atensyong medikala. Sa ikalawang batch naman,
2 adult at 1 bata pa ang dumating sa RHU na mula sa Barangay Bangad, Milagros, Masbate. 4 pa na adult at 1 bata ang dumating muli sa RHU. Hindi pa matukoy ng awtoridad kung anong klaseng laman dagat na positibo sa paralytic shellfish toxins ang nakain ng mga biktima. Naglagay na ng mga folding bed sa labas ng RHU upang mabigyan ng agarang atensyong medikal ang mga residente sakaling mas madagdagan pa ang apektado. October 6 nang ilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang Shellfish Bulletin Local Red Tide Warning dahil nagpositibo sa red tide ang coastal waters ng Milagros, Masbate. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Mabot sa mahigit 700 mga seedlings ang naitanim sa isinagawang tree planting activity sa Barangay La Isla Bonita, Rosario at Barangay Bucana, Malaki, Naik, Cavite. Pinangunahan ng Center for Outreach Extension Development ng Asian Institute of Maritime Studies ang aktibidad. Katuwang nila ang Philippine Coast Guard o PCG, PCG Auxiliary at iba pa ang stakeholders sa Rosario at Naik, Cavite. Layunin ng tree planting activity na maitaguyod ang pangangalaga sa likas na yaman ng probinsya at maingatan ng mga residente sa mga matitinding sakuna gaya ng bagyo. Hataw Balita. At Christian, tayo ay muling nag-aanyaya sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 7 na tayo, mamaya pong muli alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayo balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma, Kapitulo 12, Talatang 12. Mga galak sa pag-asa, magmatiising sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-11 sa buwan ng Oktubre 2022. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.